Mr. Chair. Mr. Chair, si Monte de Ramos was my investigator. So, ang sabi ni Jed Pilapil, dinala siya sa PIDEA. Tinanong si Jed Pilapil kung kasama ako doon na nagtatanong. Hindi siya sigurado, Mr. Chair, pero she presumed na nandun ako dahil nasa opisina ako. While in fact, wala naman siyang knowledge na nandun ako actual doon sa nag-investigate si Monte de Ramos, Mr. Chair. Tama ba yun, Ms. Jed? Your Honor, pwede po i-correct ko lang po yung statement. Kasi ganito, di ba tinanong niyo po ako kung si Wilkins Villanueva po ba yung nagtanong sa akin. Sabi ko po sa inyo, hindi po siya si Monte de Ramos, yung tao niya, ang nagtanong sa akin. Pero never ako na nagsabi na yung ano ba yung sinabi niya kanina, parang mali eh. Kasi ang sinabi ko po, si Monte de Ramos, tinanong mo ako ulit na yung... Kasama niya. Kasama ba niya? Oo. Sabi ko, probably kasi tao niya. Pero wala siya nung time na nag-investigate si Monte de Ramos. Wala siya. Wala siya. Paano mo siya nakilala? Kasi actually isa siya sa mga sa akin po, nag-interrogate. Aha. Sino po ang nagkaso sa inyo? Ang PIDEA? Hindi ko po alam pero sila po ngayon nag-file ng case sa amin. Sila ang nag-file ng case sa inyo. Opo, kasi Ano po ang ebidensyang ipinakita sa inyo? actually, Your Honor, hindi ko po alam kung ano po kasi Sapagkat na-convict ka, di ba? Convicted yun ang ka. actually, ayoko na sana itong balikan, Your Honor, 20 years ago. Medyo masakit na I was able to forgive sa PIDEA. Kasi parang, kung ano man yung ginawa ng asawa ko, kasi nasira yung buhay ko at sa yung anak ko. I've learned to forgive kahit si Sir Wilkins. Ayoko na sanang balikan to. Sa totoo lang kasi, masakit yung ginawa nila. Ang worst doon kasi nung time na, basta yung, hindi ko maintindihan kasi, yung inquest ba yan na, before yun, nag-waiver pala ako, pina-waive ako ng, hindi ko alam kung lawyer ko, hindi ko rin naintindihan kung bakit, basta ang sabi, mag-waive ako, dahil makasuhan daw sila ng illegal detention, dahil wala nga kaming kaso, sa totoo lang po, Your Honor. Dahil sa takot ko po, dahil sabi ng lawyer ko, hindi ko daw alam po kung ano yung katotohanan dito. Baka daw madamay ako dito. Sabi niya, magpirma ka na lang ng waiver for safekeeping. Yun ang naintindihan ko. Pero Sabi ng hindi. lawyer mo. Opo. Sino po ang lawyer niyo nasabi niyan? At the time po, si Atty. Zulueta po. Ano po siya? Saan siya nag-lawyer? Parang Private lawyer po siya? Opo, Your Honor. Okay. Tapos So noon, bakit niya nasabi na pumirma na lang kayo ng waiver? siguro Your Honor, dahil din wala talaga akong alam sa mga ganito. Dahil first time, sa life ko, sa family ko, wala akong mga kaalam-alam ng mga ganyan. Siguro lang, takot din ako at the time kasi nga, sabi niya, wala daw akong alam sa mga katotohanan for safety. Actually, napilitan ako, pumirma ako ng waiver para hindi sila makasuhan ng PIDEA ng illegal detention. So, Mr. Director Wilken, can you please explain that to us? Inyong kinasuhan si Ms. Jed, na-convict po siya at nakulong ng 20 years. Narinig po ninyo, ang buhay niya ay nasira at wala siyang involvement sa operasyon ng kanyang asawa at pinabricate ng PIDEA ang kanyang mga sinasabi. Ano po masasabi niyo doon? Mr. Chair, 3 months yung surveillance and casing operations ng PIDEA. Si Jed Pilapil siya yung namimili ng mga equipment, freezer, water circulating vacuum pump. Siya yung nagdadala dun sa Dumoy Clandestine Laboratory, Mr. Chair. And then, during the time na doon sa korte, dininay ni Jed Pilapil, nakilala niya si Alex Kim. Mantalang merong mga footages kami na nag-uusap sila ni Alex Kim on a dinner. Mr. Chair, the case has already, she was convicted in court and she was upheld by the Supreme Court. Itong kaso niya, Mr. Chair. So, for 3 months,
imposible hindi alam ni Jed at ni Jong Pilapil na involved siya dun sa pag-set up ng laboratory sa Dumoy. That's impossible, Mr. Chair. Ano po masasabi niyo ron, Miss Jed? Sabi ko nga po, Your Honor, napatawad ko na po sila. Mahirap na po makipagtalo kay, sorry po, Mr. Villanueva, pero pinaglaban nga namin, kung pwede nga lang siguro, sa Honorable Court na to, ito sa Quadcom, pwede nyo naman po mabasa yung lahat ng ano, kasi yung sinasabi ni Sir Villanueva, na dininay ko si Alex Kim, never po na nag-deny ako sa kanya dahil nga siya yung lessee ng property ko. At nakarecord yan sa court na kami ay may contract of lease. Paano ko sabihin na hindi ko siya kilala? Nagpirmahan kami. Matagal na kasi yung kaya palagay ko, wala na yung mga records, ano po? Palagay ko po, Your Honor, hindi ko na na kayo alam. makakuha ng record para malaman po natin kung talagang sinabi niyo hindi niyo kilala si Alex Kim. Pwede po, Your Honor. Di ba archive siguro yan? Pero ewan ko lang kasi 20 years ago, parang kahit nga ako yung ibang events, hindi ko na alam po. Kasi Chair, ano bang magagawa natin dito? Yes. Kung halimbawa, kung makita natin na talagang totoo ang sinasabi ni Mr. Wilkins o totoo yung sinasabi ni Ms. Chen. Chairman Caraps, Mr. Chairman, before, with the indulgence of Congressman Benny, anyway, Sir Wilkins, doon sa narration ni Jed, tama po ba na nung, of course, again, you will not remember the exact date, but ito, tandaan ni Jane, nung January 4, 2005, inimbitahan niyo daw si Jane, si Jed, at saka sa opisina niyo. Hindi ko ma-remember yung Yung date. Pero, Basta, but you confirm. But you confirm. Na ininbitahan siya sa Yeah. office. I don't know the date, Mr. Chair. Okay. Now, second, is it correct na nag-sign siya ng waiver? I don't know, Mr. Chair. Why? Hindi para sa akin yung Mr. Chair. I have my investigator. No, but you're the head. Hindi na usually, Sir Wilkins. Maglulukuhan mo tayo dito? no, Mr. Chair, kasi sa akin, Mr. Chair. Project mo yun. Yes, Mr. Chair. Ngayon, kinuha niyo yung subject, yung supposedly suspect, without a warrant. Di ba tama? Without a warrant? The invitation? Yes, Mr. Chair. So now, para hindi kayo makasuhan, nag-waive siya. Pumirma ng waiver, tama? Hindi ko alam, Mr. Chair, kung nag-waiver siya because my investigator, sila yun, Mr. Chair eh. Usually, Mr. Chair, pag head Mr. ka ng office, Mr. Wilkins, ikaw yung head of office, napakalaking project, tapos hindi mo alam, tapos hinayaan mo yung mga tao mo na papirmahin yung subject o yung suspect for a waiver? Mr. Chair, as head of office, ang in-charge dyan is investigator. I delegate the job sa investigator. Anyway, Mr. Chair, may lawyer sila, Mr. Chair eh. But in that case, Mr. Wilkins, are you not liable if ever there will be a violation of the rights of because you're just the head and there is an investigator? Ito, theoretical lang. Mr. Are Chair, you not liable? Theoretical hindi ko sinasabi na he has all the basis of his overclaim. usually, Mr. Chair, sa... Hindi nga! At tinatanong ko, theoretical. Hypothetical. Theoretical. Are you liable or not? No, Mr. Chair. Why? Dahil hindi naman... But you are the head of the office. Yes, Mr. Chair. If illegal activity or whatever violation of law under your office, as the head of office, you are liable. Especially in this case. Especially in this case, this is a very big project.
of your office. Oh, si AC na dito. Ito si AC. This is not... Si AC. This is not the subject. Are you a lawyer, sir? Good afternoon, Mr. Chair, and to all the other members of the This is not the subject for in your invitation, no? But tanongin na kita. In this case, ito, hypothetical lang. If the investigator of Wilkins violates the right of the suspect, is he not liable of any case? Mr. Chair, there are circumstances that has to be met for the principle of command responsibility to apply to the extent that the principal may be liable. Because, Mr. Chair, as explained by former Executive Director General Villanueva, he mentioned that he delegated the conduct of, if I heard him correctly, the conduct of that operation to his investigation. No, that is not the conduct of the operation, the conduct of the investigation, of the interrogation, Mr. Chair. of the interrogation. Yes, Mr. Chair. Pero sa project, nandun siya, directly being supervised by Mr. Wilkins. At inamin niya yan. Well, in fact, nagyabang pa siya dito. That is not a project of Asieto, that is my project. And that's the record. Now, in that case, attorney, Yes, Mr. Chair. is he liable? Again, Mr. Chair, as I mentioned nga po, there are circumstances that would qualify. Pura patuwana. Intelligence na lang, attorney. Ang tanong natin is he liable on the basis of command responsibility? Mr. Chair, as I am explaining, there should be qualifying circumstances present in a case for a principal to be liable under command responsibility. There is, just like what you've said, that he delegated the authority to investigate to Monte de Ramos. Hindi na mapagsasabi ngayon, patay na Palagay ko, namatay siya dahil dyan Mr. Chair, Pangalawa, walang arrest warrant. Is that a violation too? Mr. Chair, if I heard the representation of Mr. Villanueva correctly a while ago, the matter is already decided with finality in the Supreme Court. I would not like to comment on the merits thereof as it may violate our duty as lawyer as far as there is already a decision made by the Supreme Court. But again, with regard po doon sa possible accountability, administrative accountability or liability of Mr. Villanueva as the principal or head of the office during the time of that conduct of investigation, it will all depend po dun sa mga attending circumstances. Because as I mentioned, Mr. Chair, one of the requirements is that the principal should know that there is an irregularity or an omission that was committed, and despite knowing of such irregularity or wrong committed by his subordinates, he failed to take corrective actions on the matter. So The irregularity caused the brokenness of the family actually. Anyway, Miss Jed, nabanggit mo na hanggang ngayon, hindi mo alam kung buhay pa o patay na ang iyong asawa? Hanggang ngayon, hindi mo alam. Yes, Your Honor. Okay. Mr. Wilkins, alam mo ba na patay na si Alan T? Mr. Chair, wala siya doon sa laboratory when the time was when we raided the laboratory, Mr. Chair. So, hindi mo rin alam kung buhay siya. Wala, Mr. Chair. Okay. So, ayan. Miss Jed, narinig mo ang sinabi ni Director Wilkins na hindi rin niya alam kung buhay o patay ang asawa mo? Opo, Your Honor. Actually, kung pwede bang magsalita.
sabi ko nga, sa 20 years na I was able to accept na God has a purpose. Kung buhay man si Alan C. or patay, gusto ko na sana matahimik na po ito, Your Honor. Kasi nagsuffer na po ako ng 20 years, yung anak ko. Di ba kanina sabi nga ng ma-decided na may finality na po yung kaso namin. Wala na akong magawa eh. Pero siguro tama yung sinasabi sa Bible na Proverbs 13:23 na for lack of justice, there is waste. By waste talaga. Kasi yung buhay namin ng kami, magkapatid. Supposedly, hindi kami nagpapagasto sa gobyerno. Sa pagkain, sa rasyon, sa kulungan. Siguro mas productive po pag nasa labas. Pero sa nangyari, anyway, sabi ko nga, wala na kami magawa. Tapos na eh. 20 years, hindi ganun kadali. Pero with God's grace po, He has a purpose at naging makabuluhan ang buhay ko sa kulungan. At yun ang pinapapasalamat ko. Sana po, bigyan na po ng peace ito kasi parang useless din, Your Honor. Dahil hindi na po maibabalik lahat ng na-damage sa buhay ko. Salamat po sa inyong attitude. Ilan taon po kayo sa kulungan, Miss Jet? Ilan taon pa po kayo sa kulungan? Nakawala na ba kayo o ano ba? Ang status nyo ngayon? Actually po, Your Honor, as far as I know po, I have already served the maximum sentence po. Kasi nga, with the GCTA po, napapasalamat po sa Panginoon dahil nga, meron yung bagong batas. I was able to avail ng GCTA. So from jail, sa tulong ni God, I was able to maintain yung good attitude ko sa jail until sa correctional. And I am even the trustee mula sa jail hanggang sa correctional at ito ay pinapasalamatan ko dahil it's a privilege. Privilege lang po ito. And siguro nga, sabi ko nga, may purpose si God at sa ngayon, to sana, I would like to take this opportunity to speak if I may be allowed by this honorable committee na sana po, mabigyan na po ng pansin yung hinihiling ko na kalayaan, pati yung kapatid ko. Kasi 3 years old pa po yung anak ko, mag-23 na. Ang hirap i-explain sa kanya kung bakit hanggang ngayon nandito pa rin kami ng kapatid ko. Ang iyong kapatid na convicted. Opo, Your Honor. Nasa Dapicol po siya. Kumusta na po siya ngayon? Sa awa ng Diyos nga, Your Honor, both of us, we Wala are... rin din po siyang kasalanan. Pareho po kami, Your Honor. I will speak for my brother kasi kilala ko siya. Kumusta yung anak ninyo ngayon? Sa ngayon po, masasabi ko siguro sa tulong ni God, I try to explain to her na God has a purpose. She must be strong. Sabi ko sa kanya. Medyo nasaktan lang siya talaga. Dahil nga ito sa nangyari ngayon, bakit naungkat na naman ito? Dahil tapos na nga. Tumahimik na nga yung buhay ko sa 20 years sa kulungan. Bakit ito? Pero siguro, baka ito yung opportunity sana mapansin na makauwi na rin kami ng kapatid ko. At para na rin kung okay lang po na. Marami po sa mga kasama ko sa kulungan na baka kasi itong body na to, I am praying for this body nilang sa yung lawmakers ng Philippines na enlighten po kayo kasi ang daming siguro yung 20 years ko sa kulungan na nakita ko na baka mabigyan nyo rin ng pansin lalo na po yung matatanda na namamatay na lang doon. Sobra na ng 20 years, hindi pa nakakalaya. Yun lang po sana maano ko na sana hindi lang po ako mabigyan ng pansin po yung mga nakakulong. Mr. Wilkins, alam ko po na mahirap din ang inyong kalagayan. Ano po? Pero alam nyo, tulad ng testimony po ni Ms. Kied, kung totoo po yung sinasabi niya, you are guilty of human rights violation. Kung totoo yung sinasabi niya, Mr. Wilkins. Tama ho ba ako? I don't think so, Mr. Chair. Sabi ko, kung totoo ang sinasabi niya, you are guilty of human rights violation. Yes, Mr. Chair. You are. Correct? Yes, Mr. Chair. Kung totoo yung sinasabi niyo. Kung totoo, Yes, you Mr. are guilty Yes, of Mr. human Chair. rights violation. At sabihin ko sa iyo, kung totoo ang sinasabi niya, hindi ka na makakatulog mamayang gabi. Mr. Chair, 20 years yan, Mr. Chair.
kitang-kita ko sa mga video. Hindi ko na kinakailangan pang explanation mo, Mr. Wilkins.